Isang mapagpalang araw mga ka-trader. Pag-uusapan po natin ngayon is about po sa support and resistance. May nagtatanong kasi sa akin, may nag-PM, nagpapaturo sa basic ng trading. So, siguro sisimulan ko siya sa support and resistance para ma-determine po natin yung market structure. Actually, kahit wala po tayong ginagamit na indicator, support and resistance lang po. Kung alam po nating i-spot kung asaan ang support and resistance, pwede po tayong mag-entry ng trade using that strategy alone. So, ano nga ba ang support and resistance? According to Google, yan, ang pinakamatalino sa buong mundo, si Google. Support and resistance. Sabi dito, ito ang na-establish ng price level or area or zone kung saan tumitigil ang pag-angat or ang pagbaba ng price at nagre-reverse. So, napaka-broad kung sinabi mong ang support and resistance kasi almost all na makikita mo sa chart studies are basically used to spot support and resistance. There are three basic types of support and resistance. Number one is horizontal. Ito yung ginagamitan ng horizontal line, kasama na din dito yung Fibonacci. Later pag-uusapan po natin yung Fibonacci. Number 2, diagonal. Ito yung mga channels, trend lines, and etc. Dynamic, ito yung mga non-linear like moving averages, Bollinger Bands, etc. So, siguro mag-start muna tayo sa basic basic support and resistance. So, meron tayo dito chart si Dash USDT perpetual. Sa future po ito ng Binance cryptocurrency trading. Makikita nyo po meron tayong dalawang line. Tanggalin po muna natin para po ma-exercise po natin yung kung paano mag-spot ng support and resistance. So, remove muna natin yung dalawang line. So, kapag nag-open po tayo ng trading view natin, basically ganito po yung nakikita natin sa monitor natin or sa cellphone kung ano man po ang gamit nating device. So, unang-una po sa lahat, paano nga ba natin may spotan ang support at saka resistance? So, wag po nating, kung ano po yung nakikita natin sa mismong chart is, yun na po yun. Wag na po tayo maghanap ng iba. So, ito, ang support natin is, malalaman natin ang support is kung saan sinasalo yung price. Kung saan siya tumitigil, diba? Sabi doon kung saan tumitigil yung price. So, support and resistance yun. So, saan nga ba siya nag-support? Para sa akin po is eto. Yan. Support, which is nag-hold siya, hindi siya bumababa. So, ibig sabihin, sinusuportahan yung price para hindi tuluyang bumagsak. Basically yan po yung meaning para sa akin ng support. Siya yung nag-hold, sumasalo sa mga price, sa pressure ng mga seller. So, para hindi po magtuloy-tuloy bumagsak yung market, meron yung mga buyer na willing to buy para po masuportahan yung price at hindi yung market para hindi tumuloy-tuloy yung pagbagsak. So, i-share ko lang din po, ang support and resistance po kasi is hindi lang po siya isang diretsong linya. Area, kung minsan po area po yan. Support and resistance is an area. So, sometimes kasi ang makikita nyo sa market structure,
minsan kung nagplot tayo na gamit lang yung horizontal line, hindi umaabot or lumalagpas yung mga candlestick. So, example na lang dito is eto. So, palitan natin ng kulay yung horizontal line natin. So, ayan. Si Cyan. Ay, hindi siya kita. Sino ba? Ito na, si Blue. So, makikita natin yung blue horizontal line natin. Kung mapapansin po natin, yung mga candlestick is lumulusot. Eto. So, eto siya. Nagplot tayo ng horizontal line, horizontal support. Mapapansin nyo po itong kandila na to, lumagpas siya, which is binutas niya yung support. Pero yung nakikita natin dyan na strong yung support kasi tinulak rin niya pabalik at hindi na bumalik. And sometimes din, ang market, pagka approaching siya sa support, minsan hindi niya inaabot. Makikita, ito po yung sample natin dyan. Yan. So, ganyan ang minsan ang market. Hindi siya umaabot. Minsan din lumalagpas. So, yan po yung sample natin. Kaya, it's better na i-treat po natin yung area yung support and resistance. Sa akin lang po, tips. Actually, napanood ko lang rin yun. Sharing lang. Pero, yun po yung pinaka-the best na pwede nating gawin para hindi po tayo ma-fake out. Kasi minsan, makikita natin yan, lumusot na yung candlestick. So, expected natin re-reverse na siya. Katulad nito. Tanggalin natin tong box. So, makikita natin. Yan. Etong area na to, kung yung horizontal line lang yung pagbabasehan natin, mako-considered natin siya na breakout sa support. 'Di ba? So, pagka may breakout, anong inaasahan natin? Kumbaga wala pa tayo dyan sa market area pa lang. I-move natin. So, yan. Ito yung market. So, ino-observe natin habang nag-move siya. Yan. So, breakout sa red candle pa lang. So, we are expecting na magtutuloy-tuloy na bumaba. Pero ano nangyari? Yan, nireject siya. Yun, bumagsak siya. And then reject, pabalik. So, bumalik din yung price. Which is, kung ikaw si trader at nag-short selling ka dyan, talo ka na. Kasi, nag-entry ka, tapos ang layo pa ng mga pwede mong maging stop loss. Although, pwede mo siyang i-tight cut dito sa around 65.08. So, ayan. Ganyan ko lang naman po siya i-determine yung support and resistance. Now, tips lang din po, more touches po is mas valid yung support and resistance. So, kung mas maraming nagtatouch na kandila, mas valid. So, yan, plot natin yung support. This is our support. So, yan. So, ayan guys. Na-establish na natin yung support. So, basically, ang sinasabi nung iba, sinasabi ng mga ibang trader, buy at support, sell at resistance. So, sabihin na natin na nakabili tayo sa support. Around the support, this area, support area.
Hindi naman po natin mabibili na exact kung saan yung pinakamababa nung price, no. Hindi po ganun. Always makakatch lang natin yung market sa range, hindi po dun sa exact na pinaka peak or pinakamababang price niya. So sabihin natin nakabili ka dito above the support, nung nagsignal na siya ng reversal around 65.77. So saan tayo pwedeng mag-sell? Sabi nga nila, ulitin ko, buy at support, sell at resistance. So, kailangan nating i-determine kung saan yung mga possible na magiging resistance. So, eto siya. Ngayon, may ispatan natin, ang resistance is kung saan nire-reject yung price pataas. So, yung mga seller, hindi hinahayaan yung mga buyers, yung mga bull natin na manalo sa market para yung price natin is hindi magtuloy-tuloy pataas. So kung sa akin, may ispatan ko na upon seeing the chart alone, makikita na natin na nakikita ko na yung resistance, possible na maging target price natin, which is around here. I'm saying that this is the resistance. So ayan guys. So nung nakabili tayo sa magkano ba 'yun? 65, around 65.77, possible na magiging TP natin is this area of resistance. Pwedeng dito sa pinaka baba, sa pinakamaraming touches, 77.74 hanggang sa 80.21. So ayan yung magiging scenario natin. So sabihin na nating nakabili tayo sa 6. Ayan. Diyan tayo nakabili sa candlestick na yan. So we are waiting na ma-hit yung target natin. Nga pala guys, i-share ko lang din. Kapag nag-entry po tayo, always set yung stop loss. So saan po tayo pwedeng mag-stop loss? Mag-set ng stop loss. Para sa akin po kasi, I always set my stop loss below the low. Nearest previous low. I always set my stop loss below the previous low. Bakit below? Kasi minsan po guys, pag nire-retest yung support natin, pinipitik yung pinakababa nung price, yung low. So it's better to set maybe 20 pips below the support para po may adjustment yung market natin, yung candlestick, para pag binalikan yung support, hindi mapipitik, hindi tayo ma-stop out. So for me, kung ako siguro nag-buy ako dito, this is the low. I will set my stop loss around this area, 60.90. So ayan na siya guys. Kung magiging target price naman natin is around this area, makikita natin yung risk reward ratio. Ayan. So di ba guys, napakalaki nung reward compared dun sa risk. Pwede po natin yung computein using these tools, long position, or eto na lang para nasa cellphone lang kasi yung gamit natin. Pwede nating sukatin yung risk using that ruler. So if we enter the trade around here, we are risking 5.99 or around 6% of our portfolio to profit around here. So yan, 19.74%. So kung baga, we are risking 6% to gain almost 20%. So hindi na masama. Masyadong malaki yung reward. So ayan. So ganyan lang po yung magiging scenario ng support and resistance natin. Now,
current market tayo guys. Siguro sa mga magagaling ng trader dyan, dun sa pagplat ko pa lang nung resistance, may nakikita na silang potential. Pwedeng magandang entry. Kaya guys, ano yung makikita nyo dito sa market nung Dash? For me kasi, although medyo mabababa pa yung mga volume, nakikita ko kay Dash breakout na siya sa area of resistance natin. Ito siya, breakout. Nakikita nyo, breakout. Yan, may breakout na tayo guys. So ngayon, after that breakout, ganito kasi guys, once na ang market is nag-breakout sa support, magiging resistance. If price breaks at resistance, magiging support. So ganoon lang yun. Support becomes resistance, resistance becomes support. So ngayon, kung nag-break na siya dito sa area of resistance natin, diyan sa white box na pinakataas, so I will consider this as a support. Now, ang hahanapin naman natin ngayon is ang magiging possible na target price, which is I'm looking around this area na possible natin maging target price around here. Yan, around 96.9.09, or pwede rin tayong sa pinaka peak nung previous resistance natin. Ito, 105, around 105. And magiging cut loss natin is below sabi ko kanina, di ba? Ang magiging stop loss is below the previous low. So, makikita natin, etong area na to is the previous low, which is kung titignan natin sa lower time frame, support, magiging support yan. This is the support sa lower time frame, pero I will consider this as a low. So dyan ako magbe-base nung stop loss ko below that area. So yan, around 71.99 yung stop loss ko. So kung susukatin natin yung risk reward, I'm risking kung magbabay na tayo ngayon, ang price niya current price is 83. Current price is 83. So I'm risking around 13% of my portfolio to gain to gain 15%. So almost 1:1 trade tayo. Pero okay pa rin kasi mas mataas pa rin yung reward. Kung tatargetin natin yung pinaka peak is magiging 26. So 13% risk and 26% gain. So siguro I will set my target sa pinaka peak na lang, 105. Pero guys, i-observe din po natin yung market kasi minsan nga, sabi ko nga, hindi po umaabot yung candlestick natin minsan sa mga support tsaka resistance natin. So ayan guys. And to confirm na yung natama yung bias natin, additional confirmation lang na pataas nga yung market.
na valid nga tong breakout natin, pwede tayong gumamit ng mga indicators. So, ipapakita ko yung mga gamit kong indicators. Unang papakita ko is yung simple moving averages. I use MA20, 50, 100, and 200. So, ayan guys. Sa mga mga katanungan po about sa mga indicators, pwede po kayong mag-comment down below para po ma-discuss natin at may share ko rin po yung knowledge natin about sa mga indicators. So, ayan guys, makikita natin yung moving averages. Para sa akin kasi yung formation ng moving averages, maganda siya kung ganito yung formation. So, guys, kung gusto nyo mag-entry ng trade long position, pag naka-spot kayo ng mga ganitong position, good to trade siya. Signal yan na ang market natin is going up. So, ganito kasi guys, ang tinitingnan kong position ng mga MA is candlestick above MA20, MA20 above MA50, MA50 above 100, and 100 above 200. So, ganoon siya guys. Pagka kasi nakita natin yung moving averages natin, okay, so yung formation ng moving averages natin is perfect, pero yung price natin is tinutuhog, nasa gitna ng mga lines. So, para sa akin, invalid pa rin siya kasi possible magda-drop. So, example natin dito is this area. Makikita natin yung formation ng moving averages. Yan, yung area na yan. So, kung titignan natin yan, ang na-spot ko dyan nun is nagpo-form siya ng uptrend. Is inaayos niya yung sarili niya, na inaayos niya yung moving averages para sa pagtaas. Kaso guys, hindi siya nag-build up. So, kumbaga nag-push up siya, price push up, then rejected sa area of resistance, go down, price goes down, then another pump, retest that resistance, and a breakout. So, maganda siya, mas maganda siyang signals. And kung titignan po natin, yung volume, nagkaroon po siya ng big volume before breakout. So, this area, eto guys, kung mapapansin nyo, nagpump siya with volume, then hindi na siya bumalik sa support, which is a good signal, a good sign for me na yung market is tataas na. So, pump with volume, then a breakout. Now, makikita natin yung volume natin is mababa na. Pero kung susukatin po natin yan, ilalagay po natin yung mga MA20 sa volume. Pwede po natin yung ilagay. Settings lang tayo, volume, then settings. I-activate po natin tong volume MA. Pwede po natin yung palitan. Para sa akin, I always use area. Tapos i-opacity natin para makita natin yung mga candlestick sa loob. So yan, change it to color blue. So yan. So ayan guys, kung wala yung MA20, masasabi natin na mababa yung volume kung i-compare natin dun sa past volume na naganap dito, kasi napakalakas nung pressure nung buyer. Pero kung titingnan natin guys, using the MA20 sa volume, makikita natin na nung nag-breakout siya sa resistance, meron tayong hindi naman siya gaanong mataas, kumbaga average volume lang siya. Pero good sign pa rin yun guys, na
tataas nga yung market. So, another indicator na pwede natin gamitin is si RSI. For this market, I use RSI and MACD. So, tignan natin si RSI. Si RSI, guys, mapapansin natin. RSI is a momentum indicator. So, kung pataas si RSI, possible tataas nga yung market, which is tama naman, pataas naman po yung RSI natin. Maganda po dito, guys, some of us kasi ginagamit itong RSI as a reversal signal. Sabi kasi nila, once an RSI reach the oversold and overbought area, possible na magre-reverse siya. Tama naman po yun, guys. Kapag umabot na ng above 70 si RSI, possible naman po na mag-reverse siya, pero wag lang po tayo magbe-base dun sa oversold, overbought. Kasi sometimes pagka nag-oversold yung mga trader, nag-e-entry na ng long position pero bumabagsak pala. Kasi nga po, ang RSI is a momentum indicators. So, kapag nakakita po tayo ng signal ng overbought or oversold, mag-plot po tayo ng area or mag-plot tayo ng support or yung mga triangle pattern para ma-confirm po natin. For example is meron tayong naispatan na sabihin na natin overbought. So, mataas na yung market natin. RSI is nasa mga 80, 90 na siya. So, possible nga, magre-reverse yan. Pero, mag-plot po tayo nung dynamic support. Kung magbe-breakout po siya doon, pwede tayo mag-entry ng short. Then, dun sa pinaka-high po yung above the high, yung magiging stop loss natin. Vice versa naman po sa oversold. So, ayun guys. So, ayan nga, nakikita natin si RSI is pataas pa lang siya. Now, check natin si MACD. Si MACD, nung nag-signal na, nung nagkaroon ng breakout si Dash sa area of resistance, nagkaroon tayo ng crossover kay MACD. So, kung makikita nyo, ito guys, crossover, breakout, plus crossover. So, it's a good sign ng reversal nga, ng uptrend natin. So, and so ganun lang naman ako mag-spot guys, using RSI, MACD, and support and resistance. Basically, support and resistance muna. Kumbaga, build your, ang tawag dito, mag-build ka muna nung mga support and resistance, mag-spot ka muna ng support and resistance sa market structure. Kasi yung mga indicators kasi guys, nagbe-base lang din naman yan sa mga price. Kumbaga itong CMA, yung mga moving averages natin, wala naman yan kung wala yung mga price natin, wala yung market structure. So ibig sabihin guys, yung mga indicators is late yan. Hindi naman example, itong si moving average, paano niya ma-average kung hindi pa tapos yung isang candlestick? 'Di ba? So parang yung mga karamihan guys, karamihan ng indicators is behind. Palaging nasa huli, sinusundan lang yung price. Ewan ko lang kung may mga, wala kasi akong alam na indicators na yung nauuna yung indicators bago yung market structure. Kaya payo ko sa inyo guys, aralin nyo yung market structure. Basic, support and resistance, the best yan, plus volume. Para sa akin guys, mawala na lahat yung mga indicators natin, wag lang yung volume. Pinaka the best para sa akin yan guys.
volume. Kasi diyan natin makikita kung malakas ba yung pressure sa buyer, sa mga bull, or sa seller, sa mga bear. So, kung may mga katanungan kayo guys, alam ko hindi malinaw yung pagkaka-explain ko dito, pero sana panoorin nyo and makatulong pa rin sa inyo. At huwag kayong mahihiya guys na magtanong. Dislike nyo na rin yung video kung gusto nyo. Bahala kayo dyan. And so, ayan guys. Ngayong araw, mag-e-entry ako kay Dash around this area. 83. For me, good to buy na to kasi tignan mo yung candlestick. Breakout na din siya. Kung ida-Darvas box natin to, breakout na siya. Ayan guys, Darvas box. Yan, discuss din natin sa susunod Darvas box kung paano nga ba yung Darvas box na yan. So, ayan guys, thank you. Sana support nyo yung channel natin. And God bless. Ingat lagi guys. Thank you.